Kamusta? Eto na naman tayo para himayin ng isang bagong gadget. Pagod ka na ba sa phone na parang ang bilis maluma? Oo, yung tipong isang taon pa lang, parang luma na agad, no? Exactly. Mukhang may ibang diskarte ang Google ngayon. Hindi lang puro bilis ang habol nila. Tama. Yung taya nila parang mas nasa AI at yung pangmatagalang talino ng device. Oo nga. At eto na nga, yung Google Pixel 9 Pro XL. Sabi nila, 7 years daw na updates, tapos AI na tutulong talaga sa araw-araw mo. Impressive yung 7 years, no? Pero tingnan natin kung sulit ba talaga. Based sa mga reviews at specs, alamin natin kung itong AI first approach gumagana na talaga. Lalo na, alam mo na, may mga quirks pa rin daw ang mga Pixel. So, simulan natin. Unang hawak pa lang, ano masasabi mo? Well, kung galing ka sa mas lumang Pixel, siguro Pixel 7, ramdam mo agad yung difference. Upgrade talaga. Oo, mas maganda daw yung screen, mas okay yung baterya, tsaka yung fingerprint reader, mas mabilis na raw. Okay, good points yun. Tsaka yung pixel look sa photos, andyan pa rin ba? Yun yung gusto ng marami eh. Andyan pa rin. Tapos yung design, premium feel talaga. Matte yung likod, ganda. Pero, May pero ba? yun na nga, hindi pa rin daw nawawala yung pixelisms. Yung mga software bugs? Ito na naman. Oo. May mga reklamo pa rin daw na may apps na biglang nag-close, minsan may issue sa keyboard, or hindi nagre-respond yung screen. Pati Wi-Fi, Bluetooth, ganun, may issues pa rin. Meron pa yung reports. So ayun, andyan yung pangako ng AI at smart features, pero andyan din yung reality na hindi parang perfectly stable yung software minsan. Okay. Sa design naman, ano yung mga materyales na ginamit? Premium materials, Gorilla Glass Victus 2 sa harap at likod, tapos recycled aluminum yung frame. May IP68 water resistance din. Standard na sa flagship, no? Pero yung itsura, may bago ba? Medyo mas patag yung gilid ngayon. Sabi ng iba, medyo madulas daw pag walang case, lalo kung maliit kamay mo. Okay. Pero yung display, eto daw yung highlight eh. Oo, yun talaga. 6.8-inch Super Actua OLED. Sobrang talas tsaka sobrang liwanag. Hanggang 3,000 nits daw. Wow! Kitang-kita kahit tirik na araw niyan. Oo nga. Tapos LTPO pa, so 1 hanggang 120 Hz yung refresh rate. Smooth pero matipid sa battery. Yung kulay, vibrant daw, sabi ng users. Nice! Sa loob naman anong makina nito? Ito yung Google Tensor G4 chip. Sariling gawa ng Google. Focus talaga sa AI. Tapos 16GB RAM. Malaki yon. 16 gigas. Okay na okay sa pangaraw-araw yan, no? Multitasking? Oo naman. Pero sa benchmarks, dito medyo hindi siya kasing lakas ng mga katapat niya. Lalo na yung mga Apple chips. So, hindi siya pang hardcore gaming? Hindi talaga. Pwede maglaro, pero hindi para sa pinaka-demanding na games. Ang focus kasi talaga ng G4 ay yung on-device AI tasks tsaka mas okay na temperature control. Hindi na daw kasing init ng dati. Okay. Pero yung storage? UFS 3.1 pa lang. Mabilis naman, pero may mas bago na, yung UFS 4.0. Pero siguro, di mo rin mapapansin masyado yung difference sa araw-araw. Interesting yung strategy ng Google dito, no? Mas priority nila yung AI efficiency kesa sa raw benchmark scores. Exactly. Taya talaga sila. Sa smarts, over speed, kumbaga. Ang tanong, magpe-payoff kaya yun in the long run? Yun ang aabangan natin. Teka, camera naman dito kilala ang Pixel eh. Oh, Pro triple camera setup. 50MP main, 48MP ultra-wide na may macro focus, tsaka 48MP telephoto na may 5x optical zoom. 5x optical, solid yun. Yung selfie camera. 42MP. Sabi nga ng TechRadar, baka daw best selfie camera on a phone yet. Wow! Taas ng papuri dun ha. Tapos andyan pa yung mga AI tricks nila, di ba? Oh, punong-puno. Magic Editor, Best Take, Photo Unblur, Night Sight, Pro Controls. Maganda daw kuha sa liwanag, pero sa low light, Medyo nagiging mushy daw, pati yung zoom. yun yung sabi ng iba. Solid yung 5x zoom, pero hindi daw laging super sharp, lalo na sa low light. Dito pumapasok yung computational imagery na sinasabi mo, no? Hindi lang hardware. Tama,
software at AI na yung laban din. Pero nagbubukas din to ng tanong about authenticity. Yung Magic Editor, pwede mong baguhin yung laman ng picture. Gaano pa katotoo yun? Oo nga no, interesting point. Software-wise, anong bago? Android 14 to, di ba? Yep, Android 14 paglabas, may mga pixel exclusives like Circle to Search. Tapos malalim yung integration ng Gemini AI. Yung AI assistant nila, anong nagagawa? Pwedeng tumulong magsulat, mag-summarize ng emails or web pages. May libreng 12 months pa ng Gemini Advanced. Sulit yun, pero kamusta yung AI? Perfect na ba? Hindi pa rin. Mixed yung feedback. Useful daw minsan, pero may mga maling sagot pa rin daw minsan. Needs improvement pa. Okay, pero yung pinaka-wow factor talaga sa software. Yung 7-year update promise. OS updates, security patches, tsaka feature drops for 7 years. Yun ang game changer. Grabe, 7 taon, pangmatagalan talaga. Pero ito yung tanong, ilan kaya yung magbabayad pa para sa Gemini Advance pagkatapos ng free trial? Tsaka kakayanin ba ng G4 chip yung AI demands 5 to 7 years from now? Good questions. Dapat pag-isipan yan kung bibili ka. Baterya naman? Mga 5060 mAh, mas tumagal daw compared sa Pixel 8 Pro, partly dahil sa G4 chip. Malaking improvement daw. Maganda yan. Charging speed. Mga 37-watt wired charging, mga 78 minutes daw to full. Mas mabilis sa dati. Pero hindi pa rin kasing bilis ng ibang brands. May wireless charging din. Okay. So, kumpara sa mga karibal, iPhone 16 Pro Max, Samsung S25 Ultra. Sa iPhone, malamang mas mabilis pa rin ang iPhone sa A-series chip niya. Pero mas maliwanag screen ng Pixel at mas mahaba support, 7 versus 5 to 6 years. Pareho silang may 5x telephoto. Sa Samsung S25 Ultra, Malamang, mas mabilis din ang S25 Ultra dahil sa Snapdragon chip, tsaka may S Pen yun. Baka mas versatile din ang camera hardware ng Samsung, pero lamang ang Pixel sa mas clean na software, yung 7-year support, tsaka yung AI focus nila. so parang labanan ng priorities, no? Raw power and hardware versatility versus long-term software support and AI smarts? Ganun na nga, depende sa hinahanap mo. Okay, so para i-summarize natin, ang pros, Magandang design, napakagandang display, versatile na AI camera lalo na yung selfie, yung Gemini AI integration, at syempre, yung 7-year updates, malaking bagay yon. Pati mas okay na battery life at mas mabilis na fingerprint scanner, tsaka 16 GB RAM. tama. Tapos sa cons naman, Hindi kasing bilis ng iba, lalo sa gaming, medyo mabagal pa rin yung charging kumpara sa kompetisyon, UFS 3.1 storage lang. tapos andyan pa rin yung mga software bugs paminsan-minsan, yung AI results hindi laging perfect, tsaka yung base storage medyo maliit for the price. Yung telephoto sa low light, pwede pang i-improve. So, para kanino ba talaga itong Pixel 9 Pro XL? Para sa mga tech enthusiasts siguro, mga Google fans, o yung mahilig talagang kumuha ng litrato gamit yung mga AI features. Para rin sa mga naghahanap ng phone na tatagal talaga dahil sa 7-year updates. Gusto ng malaki at premium na Android na magandang baterya. Oo, at mas priority nila yung smart features kaysa sa pinakamataas na performance sa games. Sino naman yung dapat tumingin sa iba? Yung mga power users talaga at hardcore mobile gamers na kailangan yung pinakamabilis na processor, yung mga need ng super bilis na charging, at yung ayaw talaga ng kahit konting software quirks. Okay, malinaw yon. So, bale, ang Pixel 9 Pro XL, siya yung pinakamatalino, sigurong malaking phone ng Google ngayon. Nakasandal talaga sa AI, sa camera, at lalo na dun sa 7-year update promise. Ang tagumpay nito depende kung mapapolish pa ng Google yung AI at software nila at kung mapapatunayan nilang sapat yung G4 chip for the long haul. Tama. It's a bet on Google's vision for an AI-first mobile future. Kaya yung pagbili nito, hindi lang specs ngayon ang tinitingnan mo, kundi yung potential niya sa mga susunod na taon. Ang tanong na lang para sa'yo na nakikinig, handa ka bang sumugal dito sa AI-driven future kasama na yung mga posibleng hiccups?
At ano ba talaga ang mas mahalaga para sa'yo sa isang phone ngayon? Yung purong bilis ba? O yung talino at yung kakayahang umangkop habang tumatagal?